Magandang gabi, mga kaibigan, mga kat mga katoto para sa laban ng bayan at laban ng mamamayan. Sorry, umubo ko. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isa namang klasikong law bending o soothing and meditation. Yehe, law bending na naman ang pag-usapan. Isa na namang law bender. So kapatid ko si Dennis Kausing. Magandang gabi, Brad. So ito po ang ating pag-usapan na shortlist na po ibig sabihin na shortlist na isama ng Judicial and Bar Council si Boying Rimulya kahit na maraming problema, wala pang dapat clearance na isama siya, ay sinama siya sa tinatawag na shortlist. Ang shortlist na yan para sa pagka-ombudsman. Nang ibig pong sabihin ay diyan mamili po si Bongbong Marcos kung sino ang pipiliin niya. So yan po ang ating problema sa ngayon, bayan ko. Sorry. So ngayon ipakita mo natin, ipresenta muna natin yung protesta laban sa kanya. Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon. Kinalampag ng grupong nagpakilalang maisog ang Korte Suprema para tutulan ang umunay pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Umalma ang grupo sa posibleng pagkatalaga kay Rimulya na... So, yan lang. Ibig sabihin, pinakita lang natin ang kunting glimpse ng balita para sabihin na may mga umalma sa pag-rekomenda ng Judicial and Bar Council na siyang tinalaga ng ating konstitusyon na may kapangyarihan sa pagrekomenda kung sino ang mga taong pagpipilian ng presidente ng Pilipinas na para magiging susunod na ombudsman. Ang isa na batas na ating pag-usapan na na-bend, na binali dito ay ang batas ng JBC, Judicial and Bar Council, na para ikaw ay makonsidera para sa pagpapili kung ikaw ay itatalaga na ombudsman o hindi, kailangan magsumiti ka ng tinatawag na clearance sa ombudsman. Pag sinabi po na clearance sa ombudsman, ibig sabihin po niyan ay kailangan wala kang kaso sa ombudsman. Okay. Kung pag sinabi na walang kaso sa ombudsman, hindi po yan siya nag-uuri kung ang kaso ay bago, kaso ay luma, o ang kaso ay dapat may bigyan mo klasifikasyon kung dapat man tanggapin o hindi, o kinukonsidera na ng ombudsman na hindi pa tinatanggap. Sa ganang ito po. Bago ko magpatuloy, naimba karabim kada kayo amin. O mga kabalin ko, mayap abingi po. Mga Ilonggo, maayong gabi. Mga Cebuano, maayong gabi. Mga taga Bohol o kung saan nandyan ang asawa ko ngayon ay maadyong gabi. Dadyon ka mo sa Bujol. O, ngayon sa mga taga Surigao, maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Sa mga Bicolano, maray na banggi. Sa mga Tausog, marayaw dum. Sa mga Maranao, ago Maguindanao, mapya kagawi. Sa mga taga Isulan, sa lugar ni Governor Dato Pax Ali, maayong gabi Dato Pax Ali. Governor Dato Pax Ali, ang gobernador na walang kasing tulad. Kung saan ang ospital ay walang cashier.
Kasi ang ospital na libre kahit sino. Tapos, nagbukas na sila ng bagong School of Medicine sa Sultan Kudarat State University. So, ngayon, maganda nga yan kasi may law school na dyan, meron ng medical school, kaya padayon lang. Sa Isulan, padayon man ang utod ni Dato Paksali nga si Rian Magunda Dato, siyang mayor sa Isulan, Sultan Kudarat. O sa Coronadal, Mayor Ojena, maayong gabi. Tani nga maayong imong health. Pagkatapos si Engineer Batalyones, migos ang akon utod nga napatay, nga si Lindil Kausing, maayong gabi. Okay, kay Ferdinand Hernandez, nga kontra ko sa kaso, maayong gabi. Siya ang congressman namon subong. So lahat-lahat po, ang ating ito, nagbagagandang loob lang ko sa inyo, at ang pag-usapan natin ay pinakaumpisa nitong problema sa korupsyon. Mula pa umpisa hanggang ngayon, ang ombudsman ay may mga nasentensyan pero hindi natigil ang korupsyon. Bagkus, kung isuma total mo, lalo pa rin nakaraang sa panahon ni Martires, grabe! Never once in a lifetime natin sa Pilipinas na nagkaroon ng 1 trilyon mahigit na nakawan. Hindi wala man lang nagawa ang ombudsman sa ginagawa nila ni Bryce Hernandez, sa ginagawa nila ni Henry Alcantara, na mga district engineering offices natin. Wala man lang nagawa sa ginagawa ng mga ombudsman na singit dito ng pundo, singit doon ng pundo, na napatunayan natin na mga insertions na palayan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga congressman at senador na manghingi sa mga kontraktor, at sila pang may kapangyarihan na magdikta sa district engineering offices na itong panalunin na kontraktor. At ang ating mga district engineering offices naman, bakit naman sila walang kapangyarihan ng tumanggi? Bakit? Dapat ang pinaka-importante, sa totoo lang, kung tanggihan ng mga district engineers dyan ang mga ginagawa ng mga bidding yan, ay walang mangyari sa mga korupsyon. Ngayon, hindi lang dyan ang korupsyon. Meron pang mga ayuda, may pangkaap, may AAKAP, may AIX, may MAIP. Meron pang mga super health center na 400 health center. Bakit kayo na patayo ng patayo? Ninakawan pa yung pundo. Hindi pa totoong pundo nakalagay dyan. Mahigit 400 sa Department of Health naman. Pagkatapos sa dinami-dami yung patayo, patayo kayo na patayo, hindi man ninyo isinaasalang-alang. Mayroon ba kayong doktor? Sapat pang doktor, ng dami ng doktor sa Pilipinas? Sapat pa ang dami ng nurses natin na lagi na lang pag matuto rito sa ating bayan, lagi umaalis papunta sa abroad? Wala pong nurse na tumatagal sa Pilipinas. Nagsiservisyo na pilitan na lamang yan dahil sa batas na hindi sila pwedeng umalis kung hindi makaservisyo naman kung ilang taon. Kaya, ang tanong, bakit umaalis ang mga Pinoy nurses sa Pilipinas? Ibig pong sabihin, walang kwenta ang ating sistema. Walang kwenta ang ating healthcare system. Sa healthcare system na para maging perpekto, unahin na proteksyonan ng healthcare system ang mga doktor, nurses, midwives, at lahat pang ibang medical practitioners, medtech, physical therapist, marami pang iba. Lahat po, mga radio technician para sa x-ray, lahat po, proteksyonan dapat ng ating sistema. Kaya lang, bakit sila umalis? Ang anak ng kapatid ko nandun sa London, ay gusto pang lumipat sa Australia. Bakit hindi wala man lang sa balak bumalik sa Pilipinas? Nurse siya. Ngayon, ganun po ang litrato sa atin dito. Sa corruption po ang pinanggalingan ng lahat yan. Akalain mo ba naman? Pag dito, dahil sa corruption, ang baba ng sweldo. Ano ba ng pataas ng sweldo? Kahit sa totoong kwento lang, kung maayos lang, kung walang nakawan, mataas ang sweldo. Nang ibig sabihin po, pag makakita kayo ng opisina na pag nagtanong ka, corrupt ba itong opisinang ito o hindi? Ang sagot yan, makikita mo, magtanong ka, magkano sweldo nyo? Diyan kayo, kung mababa ang sweldo, ibig sabihin po, corrupt ang opisina.
Ganon po yung kasimple. So ngayon, ano naman ang na meron sa mababang sweldo? Sa mababang sweldo po, ang mga tao na mababa ang sweldo napilitan mag-isip, tumanggap ng mga korupsyon na practices para lamang mataas nilang income nila. Kasi bawat isa sa atin, mayroong pangarap na magkaroon ng magandang sahod. So ngayon, dito papasok ngayon, kung ang mga congressman namin ay kongratista na, kontratista pa, ay walang dahilan para hindi rin maghangad ang mga ibang tao na yumaman. Ngayon, sa pinakamalakas na pwesto ngayon na para yumaman ay mga congressman. Yan po'y dahil sa insertion na tinatawag. Singit ng pundo, singit. I dare you say, magpipetition po ako sa Supreme Court na ibawalan na yung insertion kasi iyan po ay unconstitutional. Unconstitutional dahil sa ang paglagay po ng pundo ay kapangyarihan po yan ng Office of the President at hindi po yung kapangyarihan ng Kongreso. Ang kapangyarihan na naman ng Kongreso ay amyendahan o i-modify ang pinopropose ng Office of the President. So, ibig sabihin, pag mag-amyenda ang House at saka Senate, doon na sila pwede mag-amyenda, pumili na lang sila doon sa mga listahan na napapaloob sa tinatawag na National Expenditure Program ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na sila pwedeng magtanggal dyan. Bawal magtanggal, pero pwede lang babaan kasi ang katotohanan, ang tanging kapangyarihan lamang ng Kongreso kung budget na batas ang pag-uusapan ay ang titingnan lamang. Baka overpriced naman itong nilagay nila. Diyan lang po ang inyong kapangyarihan. Eksaktuhin o baka kulang ang presyo, tataasan nyo ang presyo ng mga item na nilagay. Wala po kayong kapangyarihan pag sabi, ay dahil akong ang distrito ko doon nangangailangan ng tulay, maglagay ako ng tulay. Bawal po yun. That is an executive power. Hindi nyo pwede gagawin na legislative power yan. Kaya, with that aspect, with that legal theory, akit po ako sa Supreme Court para bawalan. Nakatapos na po ang House of Representatives. Marami silang siningit sa kanilang pundo. Kaya lahat yan insertion kahit na napaloob pa sa tinatag na committee agenda, committee na output, committee deliberation. Hindi po pwede kayo magdagdag ng bagong pundo. Ang inyong trabaho lamang ay tingnan lamang kung tama ba o mali ang pundo na pinapanukala ng Pangulo ng Pilipinas. Bawal po kayo ulitin ko ng bawal, unconstitutional ang magsingit ng inyong pundo. So iba po yung ibig sabihin ng insertion, with due respect kay Drilon, with due respect sa kay Lacson, iba po ang ibig sabihin ng amendment, iba po ang ibig sabihin ng insertion. Kapag nag-insert ka, entirely new, bago yan in-insert mo. At kung amendment, nag-amyenda ka lamang para sa mga budget na nakalista na sa listahan ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ka pwede lumabas doon. Pwede mong tapyasan kasi ang rason lamang na pwede mong gamitin para tapyasan ay sapagkat hindi naaayon sa batas. O di kaya overpriced ang nilagay ng presyo. Or pwede mong pataasin basta makita mo kulang ang mahal ng presyo ng mga gamit na gagamitin sa isang proyektong ito. Never, nunca, bawal po yun mag-insert kayo. Iba pong insertion and you have no power to insert. The power of the House of Representatives and the Senate is only the power to modify kung meron ng budget na nakalagay. At ang budget na nakalagay, dapat lahat manggaling sa Pangulo. Kaya hindi mo pwede nakalagay po sa Section 25, Paragraph 1 ng ating Article 6 ng ating Constitution na nagsasabi, bawal na pataasan ang budget ng Pangulo. Nag-ibig sabihin ay kung ano lamang ang nilagay niya para sa DPWH, hindi niyo pwede pataasan yan. At kung maglalagay kayo ng insertion, tataas at tataas yan. Bawal. Ibig sabihin bawal pataasan, hindi niyo pwede dagdagan ang kanyang programa na karagay. Ang papel lamang ninyo, yan ang prinsipyo na check and balances, ang kapangyarihan sa pagbubuo kung anong project ang gagawin, ipanukala ay kapangyarihan po ng Office of the President yan. Hindi po kapangyarihan ng Senado, hindi po kapangyarihan ng House. Ngayon, sa
ilang taon na nakaraan, mula pa sa panahon na nag-umpisa itong bansang ito, panahon ni Corin, 1987, ay lagi na lang may insert. So, ibig sabihin, ang haba ng kasaysayan nitong insert na dapat matigil na. Sino makatigil kung walang maayos na ombudsman? So ngayon, ating binali nila ang batas sa pagpipili, sa pag-shortlist, kung sino ibibigay, i-rekomenda. Ilagay sa rekomendasyon para pagpipilian ng Pangulo para maging sa sunod na ombudsman. Binali nila ang batas sapagkat may batas na nagsasabi na kailangan bago mairekomenda ang isang nag-a-apply na pagka-ombudsman sa Pangulo ng Pilipinas ay dapat pagbuto-butuhan ito ng kasapi ng Judicial and Bar Council. At bago pagbuto-butuhan ng Judicial and Bar Council, obligado sila na dapat ang taong pagbuto-butuhan nila ay mayroong tinatawag na ombudsman clearance. Ano ang ibig sabihin sa iyong mababang isip ng ombudsman clearance? Ang ibig na sabihin niyan, wala kang kaso kahit anong kaso sa Office of the Ombudsman. Kasi asiwa, tingnan, na ilalagay ka sa ombudsman pero may sarili kang kaso. Para ka lang naglalagay ng Dracula sa bangko ng mga dugo. Pag sinuway mo yan, binali nila ang batas. Ang batas ng kailangan may clearance. O ngayon, anong nangyari? Bago umalis po si Samuel Martires noong May 25, nagpalabas siya ng kautusan bilang isang ombudsman na dapat ang lahat ng mga reklamo na maisampa sa ombudsman ay kaagad-agad aksyonan at kaagad-agad idakit para maaksyonan. Akalain mo ba naman? So ngayon, kung inaksyonan, ibig sabihin, kada sampa mo ng kaso, automatic mayroong tinatawag na case number. At kung may case number, active case yan. So ngayon, nung pagdating nito na umalis na si Samuel Martires noong July 27, naisipan ni Remulla na sumali sa karera o paligsahan para magiging ombudsman. Ngayon, paano siya magkaroon ng pagkakataon na pwede siya pipiliin? Ang katotohanan, mayroon siyang kaso, sinampa ni Amy Marcos. Ang kaso sa kanya, kidnapping, na sa pagkidnap kay Digong Duterte papunta sa The Hague. O ngayon, ang nangyari, para matulungan siya, itong acting ombudsman na siyang actual na overall deputy ombudsman na si Dante Vargas na mister ng classmate ni Boying Remulla sa UP ay ang nangyari, binasura niya ang kaso ni Amy Marcos. Sa pagkabasura, technically, wala nang kaso si Boying. Pero sa araw na yun, ang pagbasura, natanggap ni Amy Marcos ang desisyon na pagbasura sa kanyang kaso, kaagad-agad on the same day, nagsampa si Amy Marcos ng motion for reconsideration. Nang ibig sabihin, aktibo ang kaso ni Amy Marcos. Pagkatapos niyan, nagsampa pa siya ng motion for inhibition. Meantime, naisipan, gustong tulungan ni Dante Vargas si Boying Remulla. Kaya ang ginawa niya, nagpalabas, acting lamang siya, ha? Acting lamang siya. Pag acting ka, hindi ka pwede magpalabas ng utos na para sa ombudsman lamang. Acting ombudsman ka lang. Ang utos na kapangyarihan, ang pagganap ng kapangyarihan na napapaloob lamang sa isang totoong ombudsman ay hindi pwedeng gaganapin ng acting ombudsman. Bagkus, sinaalang-alang niya ang kanyang sariling reputasyon. Binaliwala niya katotohanan na acting lamang siya. Si Dante Vargas at pinaboran ang classmate ng kanyang asawa na si Boying Remulla at nagpalabas siya ng memorandum na dapat ay isuspende mo na ang automatic docketing. So dahil suspendido ang automatic docketing, yung sinampang kaso ni Basti Duterte tungkol sa kidnapping din ng kanyang ama
ay hindi na kinonsidera na reklamo. Nagsampa rin si Atty. Topacio para sa kaso tungkol sa pagdakip kay Alice Goo at Cassandra Leong ay kinonsidera na hindi pa naaktibo. Pero ang tanong ko, so ibig sabihin, para saan yan? Bakit mo ginawa yan, Dante Vargas? Ginawa mo yan para paboran ang ang classmate ng misis mo. Ang classmate ng misis mo sa UP College of Law. Ganun ba kasama ang UP College of Law? Ganun bang tinuturo sa College of Law ng UP? Mga conflict of interest? Tinuturo nyo na gagawin ng graduates ninyo? I challenge the University of the Philippines College of Law na magpalabas kayo ng statement na ikundina ninyo ang ginawa ng kaisa ninyo na gumraduate sa College of Law na si Boying Remulla at saka yung si Dante Vargas at saka yung asawa niya na galing graduate din sa UP. Magpalabas kayo ng statement, ikundina nyo ang ginawa ni Dante Vargas na hindi na kinonsidera ang pakailamang niya ay para sasabihin na wala ng kaso si Boying Remulla sa ombudsman. Pero nakalimutan niya na ang kaso naman ni Amy nung nagsampa ng motion for reconsideration ay active. Grabe, bastos kayo talaga mga taga-UP kayo. Sinisira yung kabuuan ng UP, ng pangalan ng UP. Sa bagay, yung pinaka-corrupt na tao sa mundo si Marcos, UP graduate din yun. Ganon ba tinuturo ng UP? Binibigyan ng pera ng tao para magturo, gumawa ng mga tao, gumaradit para magiging corrupt? Kaya itong binibendalo naman ninyo, batas na yan sa Constitution. Inuutos na kada sampa ng reklamo, kagat-agat aksyonan ng ombudsman. Bagkus, walang kapangyarihan ang ombudsman magsabi na huwag muna idakit. Pagkatanggap nyo, automatic dakitin na yan sa ilalim ng Constitution. Dahil sa ginawa mong iba, mapipilitan ako dito pumunta sa Supreme Court bukas na bukas din. Isa lang nakikita natin dito. Paano magiging maayos na ombudsman si Boying Remulla kung ang pagtatalaga sa kanya, pagbibigay pa lang ng clearance ay corrupt na kagad? Sigurado ako na si BBM siyang pipiliin. Ang pinili ngayon ng ano bang nangyari ito sa Judicial and Bar Council? Na bendalo din nila? Bakit kayo pumayag na baliin ang batas? Judicial and Bar Council, kayo ang nagpalabas ng batas na dapat may clearance. Ngayon, kahit sabihin pa natin na nagbigay si Dante Vargas, acting ombudsman lamang siya, ng clearance para kay Bonjing, hindi nyo pa rin maialis ang katotohanan na may naisampang kaso. At wala kayong kapangyarihan para sabihin na yung naisampang kaso ay i-treat niyo na hindi para isampa. Because of that, guilty din ang Judicial and Bar Council. Mga tao rin kayo na mga may corrupt na utak. Bakit kayo nagpasunod-sunod yan? Iniutos ba ni Lisa Marcos yan? Ang isa pang katibayan ko na lumuluhod kay Lisa Marcos itong kasapi ng Judicial and Bar Council ay yung pinili nila si Annalisa Lugan. Sino si Annalisa Lugan? Isang abogado na sa ngayon ay nagtatrabaho bilang Deputy Legal Officer dyan sa Malacanang. Na dating kasama ni Lisa Aranita Marcos sa kanilang law firm, sa Marcos Ochoa Serapio Tan Law Firm. So sigurado naman ito, kung hindi si Remulla pipiliin si Lugan. At ano ang bakit ako sumisigaw at nagrereklamo dito? Sapagkat mauulit naman ang ginawa ni Duterte na inappoint si Martires para proteksyonan siya kung wala na siya. At dito naman, i-appoint naman ni Marcos si Remulla o di kaya si Lugan para proteksyonan siya kung wala na siya, kung hindi na siya presidente. Grabe kayo mga GBC kayo.
Katotohanan po yan na may kaso si Remulla. Kung may kaso siya, hindi po pwede na sabihin na cleared na siya. So the fact na mayroong kasong sinampa, hindi nyo pwede pagbasihan Judicial and Bar Council ang pinigay na clearance ng ombudsman. Anyway, with that, sasabihin nyo may presumption of regularity. Pero walang presumption of regularity kung matatalo ito ng katotohanan na hindi mo matatanggi na totoo pala na may kaso laban sa kanya na nakabinbin. Ganun po ang aking masasabi sa inyo, Chairman ng GBCC Chief Justice Alexander Gismondo. Bakit mo hinayaan yan? So tama pala si Amy all along na akala ko nasunog na kuryente lang si Amy. Tama pala si Amy na i-appoint ang kanyang kapatid na magiging ombudsman ay si Boying Remulla. Ginawan ng paraan. Hinabol. Sinira ang lahat. Masunod ka lamang. Yan ang sinasabi ni Erwin Tolpo. Sometimes we have to bend the law. Hindi ba, Justice Secretary Remulla? Ano sabi ni Remulla? Yes. Yan. Yan ang ginawa nyo. Matindi kayo sa pagbalian. So kung pagpasok mo sa pagiging ombudsman, binali mo na ang lahat na batas, ano ba ang makikita namin sa pagsiservisyo mo? Wala. Kundi pagbabali ng lahat, masunod lamang si Bongbong Marcos. Matindi kayo. O ito, basahin kong iba na binabanggit. Pero isa lang pinasalamatan ko. At dalawa. Una, nagpapasalamat din ako sa Judicial and Bar Council at hindi nila pinili si Sandigan Bayan Presiding Judge, Presiding Justice Geraldine Faith Ekong kasi kukontrahin ko talaga siya. Dahil hindi mali ang kanyang desisyon sa pag-absuelto kay Bong Revilla na dapat guilty ay kinintensya niya na acquitted. Akalain mo, acquitted tapos inutusan mo, ipasauli ang 124,500,000? Anong klase na desisyon yan, ha? Geraldine Faith Ekong? Isa pa, buti na lang at hindi rin sinama si Judge. Sinong judge to? Si Judge Reyes na siyang nag-asikaso ng pensa ng mga security guard ni Atong Ang doon sa kaso ng mga sabungero. At pasalamat din ako pangatlo na hindi nakuha si Attorney Melvin Matibag na dating tao ni Duterte. Anong meron kay Attorney Melvin Matibag? Ang asawa niya po ay congresswoman, si Ann Matibag. At ano ang ginawa ng asawa niya? Maraming ghost project ang asawa niya sa kanyang distrito diyan sa San Pedro, Laguna. Akalain mo ba? Pero hindi ko kayo mapapatawad sa pagpipili nyo kay Remulla at kay Annalisa Lugan. Dapat sa katotohanan na ang opisina ni Annalisa Lugan ay Deputy Legal Officer siya sa Malacanang, ibig sabihin malapit siya kay Marcos. Conflict of interest na yan. At kay Boying Remulla, kahit alam natin na may kaso siya, hindi bali na kung tinanggal nyo ang automatic docketing o hindi. Katotohanan, may kaso pa rin siya. Kaya bawal sa batas ang ginawa ninyo na bigyan ng clearance si Boying Remulla. Ha? Deputy Ombudsman Dante Vargas, dapat kakasuhan kita sa Ombudsman. Ang sala mo ay committing that act of giving unwarranted benefit to Remulla that is enclosed in Section 3, Paragraph E of Republic Act 3019. Punishable up to 15 years of imprisonment. Ng klase itong Deputy Ombudsman gumagawa rin ng krimen. So ito po ang listahan ng mga na nirekomenda nila. Si Michael Aguinaldo, ito boto ako dito. Mula pa sa panahon ni Noynoy Aquino ito. Sa ngayon, siya ata yung commissioner
Naging commissioner na, the chairman siya. Siya patang commissioner ngayon sa Philippine Competition Commission. Tapos si Stephen Cruz, retired Associate Justice ng Court of Appeals. Magandang record dito ni Justice Stephen Cruz. Si Samuel Gairlan, kasalukuyang Justice ng Supreme Court. Okay to, magandang pagkarinig ko, wala akong narinig na masama dito. Yung Analisa Logan, ayaw ko dito. Kasi Deputy Executive Secretary sa ngayon, malapit sa kay Bongbong Marcos, meron ng conflict of interest kagad. Tapos si Mario Lopez, dating retired Associate Justice ng Supreme Court. Tsaka isa pang magaling na to, nakikita ko to, magaling to si Michael Frederick Musngi, Associate Justice ng Sandigan Bayan. Tapos ang isa, pinakamasama sa lahat, Jesus Crispin Remulla. O, paano ngayon yan, ladies and gentlemen? Nagdadasal ako. Humingi kayo sa inyo, humingi tayo ng divine intervention. Okay, mag-shoutout na lang ako sa mga nanood. Si Dennis, si Shooting and Meditation. Tapos si Jurem, Naimbag Rabim, Judith Nongpi Aradanas. Wala na talaga talo ang mahirap na Marcos admin na italaga ang gawin natin para masawata ang kadilimang hatid ng mga walang pusong mga tao. Adrian Sabili, nakapag-interview nga po yan at na may kaso, sobrang rig, di naman kagalingan, kinakampi lang sa politiko. Wala naman, hindi naman magaling, hindi naman matalino ito eh. Kung managot-nagot hindi nga makasagot ng straight. Tapos, kasuklam-suklam na BBM admin, diktador, na iyakin. So, Darius Silvestre, GBC is bending the law as with the Ombudsman Office. Violation yan. Titingnan natin yung divine intervention. So, Norberto David, Mayap Abenge, engineer, Masi Osman, bayad na kasi ang acting ombudsman Vargas ng 40 million, kaya done deal na. Siya, for formality na lang ang kanwari, ang pag-interview nila. Grabe ha. Francisco Reyes, Toto Kasing, kaya nito, weather lang yan. Yan, patuloy naman tayo weather. Wala nang kwentang diskarte yan, dapat binabasura na natin. Eavesdropper, congrats Idol Boying. Congrats pa kay Idol Boying. Larry Ruga, kurap na rin ang bar, ang Supreme Court, nakurap na rin ba? Revolutionary government na talaga ang kailangan. Yun, ano masabi mo sa mga tao? Tapos, Jason Frankie, bayad si Kausing ng mga Duterte. Asan ang problema mo? Hindi ako magbabayad ng Duterte. Wala po ako, hindi po ako binayaran ng kahit sino. Dapat mayaman ako, hindi na ako mag-vlog dito kung mayaman ako. Lipuyo po official. Tingnan natin ang kaya harangan ng... Tapos kakampihan mo pa si Boying Remulla. Ano ka ba? Jason Frankie? Wala ka talagang kwentang tao. Si Jamie Boy Behe, congrats kay Boying. Naging okay din ang law. Pixie, dapat kasuhan ang ombudsman ang mga kurap na taong gobyerno. Emmanuel Chan, Dr. Atty. Toto Tirador, just focus muna sa flood control. Lahat ng tinutukoy mo, dekada na problema, kasalanan ng mga bumutante na sinamantala ng mga politiko. Si Jenny Boy Biabahe, yun, kakasuhan nga ng ombudsman ang mga kurap. John Maranan, natutulog bang Diyos sa Pilipinas? Nais kong kunin ihiramin ang kanta ni Valenciano, si Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Ayun.
Sabi niya, hindi daw natutulog ang Diyos. Sana maghingi tayo ng divine intervention dito. Kagaya ng divine intervention sa Bagyo, sa Lindol at Bagyo na nag-expose ng ng flood control project at saka yung Lindol na nag-expose ng mga gusali na mga corruption. Na Emmanuel Chan, best for PBBM na si Remulla, ang ombudsman kumpara kay Martires na mas pareha lang yan sila ni Digong Emmanuel Chan. Pareha lang sila ni Martires. All walks of life, flags authority, he that keepeth thee shall slumber. Pixie, panahon ni Duterte, nauso ang insertion. Panahon pa po ni Cory Aquino may insertion na po, Pixie. Huwag ka magkwento ng hindi mo alam. Tapos, ang isupi mula pa sa panahon ni Cory pa yan, panahon pa ni Marcos Sr. Vanessa Powers, saan ba kanina? Mga ninunitayeng, mga honorable, nga puro palapaw. Palapaw lang gawa nila. Abisya. Wala talaga kayong maasahan na gobyerno na to. Jamie Boy Bahe, yes, may justice na rin. Pag sibuying na ang ombudsman, yari na mga kurap. Paano naman si Buying na kurap? Jenny Bumagat, di na talaga nahiya yung visit si Buying na yan. Alam na yan sa sarili niya na di siya karapat-dapat sa posisyon na yan. Anak niya, absuelto, ang bilis ng kaso ng anak niya. Akalain mo ba dapat nag-resign ka? Kasi ang kinakasuhan ng DOJ ay ang anak mo. Tapos ikaw DOJ, kakasuhan mo anak mo? O ang bilis-bilis, na-acquit ka agad. Squeezy, hindi bawal ang insertion. No, bawal ang insertion. Bawal yan kontra sa konstitusyon. Kasi ang kapangyarihan lamang ng congressman at senador ay hindi mag-insert, hindi kasama yan. Mag-modify lang at mag-amend at bantayan lang kung tama ba sa batas, ayon sa batas, o sa katotohanan, ang mga panukala ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi sila pwede lumabas sa mga panukala. Hindi sila pwede magdagdag. Hindi pwede sila magtanggal ng panukala ng Pangulo ng Pilipinas. Gela Robles, iyak mga DDS. Bakit iyak DDS? Mercy Narbasa Susuke, grabe talaga Dr. Toto. Ibig sabihin si Jelly Robles maka-BBM ito. Nakakasuka ng government natin. Pera-pera talaga si Tamba. Pinasok para pinagpilian ng mga puno ng kaso si Tamba. Anong mangyari sa kaso lamang kay Tamba? Protektado. So, shooting and meditation. Vamos, Ombudsman Bonjing Remulla, bend the law. Squeezy, ang lahat ng ombudsman, binigyan ng proteksyon ang mga korap. Sa totoo naman yan, Squeezy, mula pa sa panahon ni Conrado Vasquez at saka ni Añano Desierto. So, mas sa Esplana, dapat na talaga ang people power. People power na po tayo. Ito na binababoy na po pagpili pa ng ombudsman, baboy na. Wala nang ibang solusyon dito, people power. Incurable na ang sistema natin. Tapos, Jose Abingona, Angie Igano, BBM is the problem in the Philippines for his presidency, a fake courtesy of Smartmatic. Kaya nagsimula lahat sa Smartmatic na to eh. Thomas Esplana, gandang gabi, Attorney Toto Kausing, Squeezy, blood is thicker than water. Sana mawala na yung blood. Water lang matitira. Squeezy, Kiko, Barsayad. At bakit sayad? Matalino sumagot eh. Mercado Kate. Tapos RJ Igano, kurap sa COIC Vargas, walang dangal. Mekos-mekos na lang ginawa sa kaso. Noel Gonzales, even if there is ombudsman clearance in favor of Sec Remulla, it's up to GBC. In-include pa rin ng GBC. Kabwisit. Jess Pontillas, nung panahon ni Martires, walang pinablock Okay, sa Jenny Bumagat,
ang mga korap na politiko ang ospital nila ay sa Amerika. Oo nga, ang sa mga mahirap dito sa Pilipinas, nagpipila pa 3 gabi, 3 araw para makakuha ng kwarto. Kagaya sa anak ko, nagpumila 2 araw, hindi pa rin nakakuha ng kwarto. BBM, nag-expose ng corruption sa gobyerno. Siya, in-expose niya corruption niya? Pwede. Diyos GBC, wala din yan sa ayos, political din. Seawolf, good evening, Dr. Toto Kausing. Carmen Cruz, sa Katoto, hindi ba pwedeng makialam ang isi? Magsasampa po ako sa Supreme Court, bukas na bukas din. Dapat si Vitaliano Aguirre gawing ombudsman. Okay, si Torium. Denby Ilacion, good evening. Sir Toto, Jenny Boy Bahi. Yes, may justice. Pag si Boying, walang justice yan. Pulonggis Youthman, Kiko Koko. Isinama si Bonjing sa Apis Malacanang. So, Alvin Hernandez, proteksyonan si Marcos. Kaya, sure, pipiliin niyan si Bonjing. Si Al Amonstin Lacuna, iyak ka na ng mga ugok na kalbo. Ay, ito mga kakampi ito ni BBM. Mga troll. Mga walang kwentang tao. Celso Senior Rosero, hindi kaya dahil sa impluensya, hindi lang kay BBM talaga yan, gusto ni BBM i-appoint, wala tayong magagawa dyan. Pogi Pet, wala na asahan sa batas dito sa Pilipinas. Mercy Narbasa Susoke, Jenaline Puaso, Bobby Admaen, tapos si Mercy Narbasa Susoke, mas matalino ka pa Dr. Toto kay Remulla. So totoo lang, John Disbaptist, protection ni PBBM yan. Tapos Gregorio Babaral, out of topic out of topic po, comment ko attorney, pero mukhang sablay ang content mo about Ghost Project. Kuno si Senator Risa. May Ghost Project si Senator Risa po. Huwag mo nilang iproteksahan ang katotohanan, hindi natin maalis po. James Ignacio, Vargas, bayad na yan, 100 million, sindikato. Baldasal, di ba sinampahan yan ni Atty. Marcoleta ng disbarment? Oo nga, dapat may disbarment din na clearance. End of road. People, power na lang talaga solution. Tama po kayo. Ricky Albay, maayong gabi. Manong Toto. Jeremy Boy Bahi, good evening, PBBM. Same lang yan ang strategy ni Duterte. Pareho lang na style ni Duterte, di ba? JC Lopez, naku po, delikado pag si Buying. Squeezy, Digong hindi maniniwala sa Diyos. Rodi Libong, suportado kita, sir. File a case against GBC. Marilis, natandaan nyo ba hiningi ako na budget? Ito na yon, ito na gagawin natin ngayon. Tapos Rodi Libong, dapat wala nang magbabayad ng tax. Yan. Squeezy, sa akin, Marcos Senior, demonyo. Pero BBM, matuwid. Hindi ako maniwala dyan. Bobby Cortez, good evening. Dr. Toto Kasing, Arinola, itim, bago ni Bangag, Kawatan, Buhaya. Squeezy, Baby Angkok, Rolando Gorzay, Jesse Lopez, ang dujisari nating kurap. Marcos, please, bumaba ka na. Squeezy, sino pa? Teresa Verina, mafia ng government ang meron ng Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi po. Paki-share, paki-like at paki-invite sa inyong mga kaibigan na mag-join sa ating channel at pariho naman kayo kahit kumukontra kayo sa akin, binabasa ko naman ang comment nyo. Ganun lang po at kung dadami tayo, magkaroon tayo halimbawa ng 10 milyon dito, pwede na tayo tatakbong presidente at mananalo tayo. At pwede na tayong dumikta kung anong gagawin para sa kabutihan sa Pilipinas. At ang nais ko po, pag dumating man yan, kung bibigay ng ikaloob ng Diyos, ay kailangan palitan ng mga tao na magdidesisyon sa lahat ng kaso. Ang ombudsman ay lalagyan ng mga tao na mismo magdidesisyon. Maraming salamat at magandang gabi po. Katoto.